Mga latest na balita sa araw na ito. Dating employee sa isang IT company, paano nga ba naging inspirasyon ng nakararami? Pagtaas ng datos ng kahirapan sa Pilipinas, paano nga ba masusolusyonan? Matinding init ng panahon o usapang climate change, gaano nga ba nakakapekto sa ating mga kababayan? Tungayan ang mga balita sa GAR News. Magandang araw sa inyo mga GAR. Narito muli kami para maghatid sa inyo ng mga balitang kapupulutan niyo ng araw. GAR? Narito ang unang balita. Pasok, GAR Navarro. Salamat, Garbo Pete. At nandito tayo ngayon sa isang IT company na kung saan maghahanap tayo ng kakausapin tungkol sa kanyang trabaho at magbigay aral at leksyon sa atin at sa mga kagar nating manonood. At ngayon may nahanap na tayo ng ating interviewin. Hello po, magandang araw sa iyo. Maaari po ba namin kayong ma-interview sandali tungkol sa inyong personal na trabaho? Oo naman, no problem. Ano po ang inyong pangalan at maaari po ba naming malaman ang iyong gampanin sa kumpanyang ito? Ako si David Lee, isa akong project director ngayon dito sa Asidia IT Corporation. Maraming salamat, Mr. David. Ito ay tungkol sa personal level ng ethical levels at nakaugnay dito ang personal accountability at simulan na natin. Pag-usapan natin ang personal accountability. Maari ka bang magbahagi ng isang sitwasyon kung saan nakuha at inako mo ang isang pagkakamali? Oo naman. Sa dati kong tungkulin bilang isang project manager, miscommunication ang naging dahilan ng pagkaantala ng mga proyekto. Sa kabila ng pagiging irresponsable ko, ang ginawa ko ay kumilos, humingi ng paumanhin at ang trabaho para masolusyonan ang mga suliraning ito. Paano mo nilalapitan ang personal na pananagutan sa iyong araw-araw na gawain? Inuuna ko ang komunikasyon bago ang iba. Pinangahawakan ko ang sarili sa pinakamataas na pamantayan at tinutupad ko ang mga pangako na kaya kong tuparin at tinatanggap ko ang mga feedback ng mga trabaho ko para sa pag-unlad ng sarili. Paano nakakatulong ang personal na pananagutan or accountability sa isang dynamic na team? Tinataguyod nito ang tiwala sa isa't isa, pakikipagtulungan, pagbabahagi ng responsibilidad sa trabaho at nagbibigay ng positibong kultura sa trabaho. Maraming salamat po sa pakikipagpanayam sa amin, Mr. David. Sana maraming napulot at aral ang ating mga kagar na manonood. At iyon lamang po at nagbabalik sa iyo, Garbo Pete. Pagtaas ng bilang ng mahihirap na pamilya sa taong ito, ang bagong nilabas na datos ng mga eksperto na pinangambahan ng gobyerno. Ano nga ba ang batayan ng ilang nating kababayan para masabing mahirap sila? Nagbabalita, GAR Implona. Gar, ayon sa mga nakalap kong impormasyon, ang pagkain ay isa sa mga batayan upang masabi na sila ay mahirap. Bagamat nakakain sila ng 3 beses sa isang araw, ay hindi nila kinukonsidera ang sarili bilang isang mahirap na mamamayan. Kontento na si Kuya Lito sa kanyang hanap buhay bilang isang tricycle driver. Gayunman, hindi niya kinukonsidera ang kanyang pamilya bilang isang mahirap. Basta nakakain ng isang araw, hindi mahirap yun. Para sa akin, sapat na itong trabaho ko araw-araw para mapakain ng pamilya ko. Ang mahirap kasi yun yung hindi nakakain sa isang araw. Tapos, namamalimos na lang para makakain. Ngunit makakain pa nga rin ba ng sapat kung ang mga bilihin ay patuloy na tumataas? Ano nga ba ang masasabi ng ilan sa usaping ito? Ay hindi na po kami umaasa na masusolusyonan to. Hanggat iba'y nakaupo sa itaas na puro pasarap lang sa buhay, pag-alagala lang kung saan, habang tayo naghihirap dito. Ano nga ba ang opinyon ng ilang eksperto batay sa pagtaas ng datos ng kahirapan sa Pilipinas? At paano ito matutugunan? Nasaksen ko ang paghirap ng ilan nating mga kababayan, lalo na yung mga pamilya walang sapat na kinikita at hindi matugunan yung mga pangangailangan nila. Isa sa pangunahing sanhi ng kahirapan sa bansa ay ang kawalan ng trabaho, kawalan ng sapat na edukasyon at kakulangan sa oportunidad para sa mga mahihirap na sektor.
May mga panibagong hakbang ba ang gobyerno para matugunan ito? Sa kabila ng hamon, patuloy ang pagkilos ng gobyerno laban sa kahirapan. Nagsasagawa sila ng mga programa tulad ng livelihood program, skills training at job fairs sa bansa, sa bawat sulok ng bansa, para sa mga nangangailangan nating kababayan. Para sa pagtaas ng bilihin, ilan sa mga hakbang na isinasagawa ng gobyerno ay ang pagpapalakas ng food security program at pagtutok sa pagtaas ng kita ng mga pamilya. Patuloy din na nagbibigay ng ilang kabuhayan ang gobyerno para sa mga ilan nating kababayan. Isa sa mga solusyon na tinututukan ng gobyerno upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng bilihin ay ang pagpapalakas sa mga programa para sa food security. Ito'y naglalayon na makasigurado na may sapat na murang pagkain para sa mga mamamayan, lalo na sa mahihirap na pamilya. Sa tulong din ng ilan nating mga kababayan, lalo na ng mga non-government organization, na naglalayong magbigay ng tulong sa mga nangangailangan ay napagaan ang buhay ng ilan nating kababayan. Mula sa Quezon City, nag-uulat, Christian Enclona, balik sa iyo, Garbo Pete. Maraming salamat, Garen Cona. Samantala, isa sa kalbaryong pinakaharap ngayon ng ilang mamamasyal, ang matinding init ng panahon. Panawagan ng ilan ay pagtuunan ng pansin ang usaping climate change sa ating bansa. Alamin natin ang ulat na yan sa pagtutok ni Garen Lim. Grabe na nga ang init ng panahon. Dinadagsa pa din ng ilang mamamasyal ang isa sa pinupuntahang park dito sa Maynila. Lalo na ng magkakaibigan o magkakasintahan. Kaya bawat isa ay may kanya-kanyang dalang payong at pamaypay. Nagpapalipas oras lang po. Ano po masasabi ninyo sa init ng panahon ngayon? Sobrang init po talaga, hindi po kakayanin kung wala kang dalang payong at pamaypay. Ano yung sa tingin niyo mabisang solusyon para sa pagbago-bagong klima ng panahon ngayon sa bansa natin? Sa tingin ko yung pagtatanim ng puno dahil marami nang nakakapansin na or marami nang nakakita na maraming pinuputol na puno at bundok na nakakalbo. So isa po yun sa possible na dahilan kung bakit pabago-bago ang klima ng ating bansa. Narinig na nga natin ang ilan sa hinaing ng ating mga mamasyal dito sa part sa Manila. Maraming salamat. Balik sa iyo, Garbo Pete. Samantala, base sa ulat ng Pag-asa, ang temperatura sa ilang bahagi ng ating bansa ay umabot na sa labis na 40 degrees Celsius. Isa sa makakapanayam natin ngayon, ang resident meteorologist na si Mr. Sulakas, sa muling pag-uulat ni Garen Lim. Magandang tanghali. Ano po sa palagay ninyo ang dahilan ng pabago-bago ng klima na nararanasan natin ngayon sa bansa? Magandang tanghali rin. Ang tumataas na temperatura mula sa pagbabago ng klima ay humahanto sa mas madalas na heatwave na nakakaapekto sa ating kalusugan at kapaligiran. Paano makatutulong ang mga individual at organisasyon sa pagpapagaan at pagbabago ng klima? Ang mga individual ay maaaring magpatibay ng mga mapanatiling kasanayan, habang ang mga organisasyon ay maaaring mamuhunan sa mga berdeng teknolohiya at magkaguyod para sa patakarang pangklima. Paano makikita ang mga negosyo at umaangkop upang matugunan ang pagbabago ng klima? Sa pamamagitan ng pagtanggap ng sustainability, maaaring bawasan ng mga negosyo ang kanilang epekto sa kapaligiran at lumikha sila ng halaga para sa mga stakeholder. Anong iyong tungkulin sa pagtugon sa pagbabago ng klima ng profesional? Nilalayon kong itaguyod ang mga mapanatiling kasanayan at mag-ambag sa mga pwedeng hakbangin sa aking larangan na nagtutulak sa positibong pagbabago para sa isang mas matatag na hinaharap. Ano po may papayo ninyo sa lahat upang mabawasan ang kanilang paghihirap sa gitna nito? Ang ganap tayo niyan, dalasan lang po natin ang pag-inom ng tubig para iwas dehydration at sa heat stroke. At huwag kalimutang magdala lagi ng payo tuwing lalabas ng bahay. Patuloy po tayo mag-ingat at magtulungan pa sa kaligtasan ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagpapangalak ng aming imbitasyon. Maraming salamat din.
Muli danasan po natin ang pag-inom ng tubig at kung lalabas ng bahay, ugaling magdala ng panangga sa init. Maraming salamat. Balik sa iyo, Garbo Pete. Maraming salamat sa iyong ulat. Sa ating mga manonood, tandaan po natin na sa gitna ng matinding init, ang ating kalusugan at seguridad ay mahalaga. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pakikinig dito sa Gar News TV. Ako po si Adrian Bufete. Sama-sama tayong magtulungan para sa isang mas buunlad at maginhawang kinabukasan. Magandang araw sa inyo lahat, mga Gar. Isa sa... Patay mo yung Nagkaroon na si Captain eh. Ano, galit na si Guide, oh. Salitang salita no, hindi siya makapagsalita. Salamat, Garbo.